Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. EGI, E-Ganzon Incorporated. APG, International Aviation Academy Incorporated. Sa kabila ng masigasig na pagtulong ng ating pamahalaan para mapauwi ang mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan sa bansang Libya, karamihan pa rin sa mga tinatayang 13,000 overseas Filipino workers na nakabase doon ay piniling manatili sa takot na wala silang mapagkakakitaan dito sa Pilipinas. Nag-issue na ang ating gobyerno ng mandatory repatriation matapos may mapugutan ng ulo na isang Filipino construction worker at dukutin at pagsamantalahan ang isang Pilipinang nurse. Pero marami pa rin sa mga Pilipino ang nagdesisyong manatili sa Libya sa kabila ng pangakong trabaho at pinansyal na tulong mula sa ating gobyerno. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kapatid, Marisa Dalmar, at ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, makakapanayam natin ang chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption, ang ating kapatid na si Martin Dino. Ibabahagi ng ilang miyembro ng ating VACC ang kanilang mga karanasan at kung paano sila sinaklolohan ng VACC. Dadalaw tayo sa tahanan ni OWA Scholar LD May Villena at kukumustahin natin ang kanyang ama na si Captain Eddie na halos 30 taon nang naging seaman. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Buhay OFW. Kasi meron nung nagko-complain dito, siningil nyo ng 50,000. Umuwi ho galing Libya dahil sa nagmamadali at dahil nagkakagulo na ron, Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated. General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames. Southville International School and Colleges. Cafelo Shop, providing the best business opportunity. EGI Resort and Hotel, Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City. Davis, Paint Reinvented. Para sa mga kapatid nating OFWs na naapektuhan ng kaguluhan sa Libya at nagdesisyong umuwi na ng bansa, meron programa ang ating pamahalaan na tutugon sa inyong mga pangangailangan. Ang Assist Well o ang Assist Welfare, Employment, Livelihood at Legal Service. Ayon kay Labor Attaché Jeffrey Cortazar, ang kasalukuyang direktor ng National Reintegration Center for OFWs. sa ilalim po ng W or welfare, OWA po ang lead agency dyan. Ito po, kung ang mga galing Libya ay hindi mabigyan ng pamasahe pa uwi, bibigyan po ng OWA yan. OWA just chartered Philippine Airlines, no? And 1,500 capacity ships to pick up OFWs from the shorelines of Libya and bring them to Malta. Okay? Coordinated po yan. Susunduin po yan ng Philippine Airlines chartered flight, no? And bring them back to Manila. OWA po yan. That's part of welfare. Pagdating sa airport, kailangan po ni OFW na tawagan ang kanyang pamilya. Meron pong nag-aantay na cellphone paglabas nila sa tube. Libre po yan na tumawag. Kailangan po nila ng pamasahe pa uwi sa provinces. Bibigyan po yan ng OWA. Kailangan po yan na may temporary shelter sapagkat ang flight nila o yung schedule ng barko nila papuntang Cebu ay kinabukasan pa, ay napaka-komportable po ang hostel ng OWA. Agad na di-deliver yung service. Kailangan nila ng pamasahe, bus papuntang Ilocos.
bibigyan po sila ng OWA. Kung malapit lang yan, mga Bulacan o hanggang Pampanga siguro, or ihahatid po yan ng service ng OWA. Kung may karamdaman yan, meron pong 2 ambulansya ang OWA, ihahatid po yan kaagad sa ospital. Meron pong nag-aantay ng mga psychologist na magbibigay ng stress debriefing. Pagdating po, immediate. Yan po ang napapailalim sa welfare. Pagdating naman po sa mga usapang employment, naroon ang POEA para sa mga repatriates na nagnanais bumalik sa ibang bansa para magtrabaho muli. At sa mga nais na dito na muna sa ating bansa maghanap buhay, naroon ang Bureau of Local Employment at PhilJobNet. Para sa mga nais naman na mag-upgrade muna ng kanilang mga skills bago muli makipagsapalaran abroad, nakaabang na doon ang TESDA. In other words, sa isang mahabang counter, 3 yung pangangailangan niya, tutugunan na po kaagad. Hindi ka mukha dati na, punta ka ng BLE. Punta sa BLE, paano? Punta ka doon sa TESDA, sa Taguig. Paano itong, sa OWA ka pumunta. Kailangan ko rin ng POEA yan. Yan po ang konsepto ng one-stop shop. In other words, lahat ng agency na andyan, magbibigay kaagad ng aksyon sa kanilang mga pangangailangan. Agad-agad na aksyon at hindi na siya kailangan bumiyahe pa kung saan-saan. It is immediately acted upon. Ang 2 huling L sa Assist Well ay para sa livelihood at legal service. Dito na po tayo sa unang L, that is livelihood. Ang nangunguna po dyan, as I said, is OWA and NRCO. So kung ang gusto niya soap making, ititrain namin kaagad, ibibigay namin kaagad yung livelihood kits. Yung sa L naman, is legal services. At as I said, a lawyer from the adjudication branch of POEA will be assigned here as POEA desk officer. Ang One-Stop Shop Assist Well ay matatagpuan sa tanggapan ng National Reintegration Center for OFWs sa ground floor ng Blas Ople Development Center for OFWs o ang Old OWA Building sa Intramuros. Hinihikayat ang lahat ng mga Libya repatriates na agad magtungo sa nasabing tanggapan para mabigyan ng karampatang tulong agad-agad. Sa susunod na Buhay OFW, ano may tutulong ng Pre-Employment Orientation Seminar o PEOS sa mga nagbabalak makipagsapalaran abroad? Bakit tunay na maipagmamalaki natin ang magkapatid na Elmer at Norman, mga anak na isang OFW painter sa Riyadh? At ihahatid namin sa inyo ang pagpapatuloy ng mga kwento ng mga kapatid natin sa VACC. Ang lahat ng yan sa susunod na Buhay OFW. Buhay OFW. Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng West Insula Condominium, Beauty and Intelligence. Dare to compare, more than just a trophy. It's a jewel. Fucoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. A Fucoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. The Malaya Business Insight. EGI Pamulidawen Hotel, Lawag City. Magandang gabi po sa buong Pilipinas at syempre sa mga kapatid natin sa Cebu at Davao. Nag-enjoy po kami dyan. Kukumustahin po natin ang mga kapatid natin sa Saudi Arabia, United Arab Emirates, Italy, North America, Guam, Malaysia, Singapore, at sa inyo pong lahat, magandang gabi po. Mula pa rin po sa Buhay OFW. Ngayong gabi po ay makakasama natin ang ating kapatid at gwapong-gwapong chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption or VACC, Captain Martin Dino or Kapatid Bobot. Magandang gabi, Kapatid Bobot. Magandang gabi, Kapatid Marisa, and of course, magandang gabi sa ating mga bagong bayani. Ayan ang sinasabi na kung natin. saan ito ang kinikilala natin ngayon na tagapagligtas ng Pilipinas when it comes to economy. That's true. At sana naman masuklian ng ating pamahalaan yung talagang sakripisyo na ginagawa nila.
Kaya nga ako talagang saludong-saludo ako sa mga bagong bayani o yung OFW. Ayan ang sinasabi natin, ang bagong bayani ng ating bansa ang sumasagip sa ating ekonomiya, ang ating mga OFWs. Ngayon, dahil may partnership ang Buhay OFW sa atin sa VACC, ang mga kapatid natin sa abroad, Kap Dino, ay hindi nalalaman kung ano yung nangyayari na talagang mga kaso. Ang kaso ng mga OFWs na lalantad natin. Ang kaso ng mga kapatid natin na nandito ngayon sa Pilipinas, dapat malaman din nila para matuto sila ng ilang lesson na pwedeng maiwasan ang mga ganitong problema. Captain Dino, pag-usapan natin yung mga kaso ng mga OFW na para malaman ng mga kapatid natin kung anong naitulong ng VACC. Isa sa pinakamalaki no, na talagang nung pumasok ang BACC dito sa Singapore, ito yung kaso ni Jane Lapueba. Yes. Ito yung pinaghiwa-hiwala yung katawan, inilagay dun sa Central Park yung body niya, tapos yung mga torso nandun naman sa ibang lugar. No, ang nangyari dito ay humingi ng tulong sa BACC yung mga magulang nito na kung saan kasama tayo sa investigasyon. Yan. Tsaka ang maganda roon, ang BACC ay pinakilala ng Philippine Embassy na talaga tayo yung mag-a-assist dito sa biktima. Pero ang nangyari doon ay nagkaroon ng sariling investigasyon ng BACC. At doon, hindi kami naniwala na si Gwen Aguilar, kasi siya yung napagbintangan na pumatay. Ang height niya, maliit lang siya At saka, yung pagkakahiwa kay Jane Lapueba ay gawa ng matadero o butcher. Oh, okay. Sanay. Matadero, okay. So ito, wala namang background. Nalaman namin na meron silang common friend. Ito yung Pakistani na ang trabaho, matadero. Oh, okay. So, doon, na-develop nagkadugtong-duktong na. Nalaman natin ang tunay na pumatay, yung matadero yung na Pakistani. Ano nangyari ngayon dito sa isang pinaghinalaan lamang? Ang nangyari doon ay, ayun na nga, inilaban namin na si Gwen Aguilar ay hindi talagang principal sa pagpatay. At natutuwa kami dahil umatin ako ng hearing 2 beses ako umatin ng hearing sa Singapore. At doon, nahatulan siya ng imbis na kamatayan. Automatic doon. Automatic death bitay. penalty. Bitay. Pero nagulat kami at naniwala ang government ng Singapore na hindi talaga si may kasalanan. Instead na death penalty, nagkaroon ng 10 years. 10 years 10 years imprisonment. For the first time. For the first time. Yun ay dahil sa tulong at pagtsatsaga ng ating VACC, diba? Hindi binitawan, kumbaga. Tsaka madugo, kasi biro mo, pagpupunta ka ng Singapore, yung gastos namin, wala naman kaming pinagkukunan sa amin lang. So, ang maganda doon, nakapag-establish tayo ng BACC Singapore, at saka isa doon, hindi ba ang problema ng ating mga OFW ay yung mga naiwan nila dito? Ayan, yung mga naiwan sa Pilipinas, sa pamilya. Ito, karamihan dito, nagpapadala sila ng pera, yung anak, isinasyabu, ginagamit sa drugs. Tapos, kaya nga totoo yung may nagtatalon sa bintana. Totoo yan. Tapos yung mga asawa din nila, kasali. Pero dito, nagkaroon kami ng tie-up na yung ating mga OFW, basta bigyan lang nila ng power of attorney ang BACC, kami ang magpaparehab. Doon sa mga pamilya na naging biktima ng drugs. Kaya napakaganda. Marami na tayong kasong ganyan. Natututukan natin yan, di ba? Okay. Kap Dino, ano pa ba yung kaso pa natin ng mga OFW na talagang hindi mo makakalimutan? Kadalasan, yung mga inaapi. Yung halimbawa, pagdating nila doon, iba na, ang pinirmahan nilang kontrata ay substitution. Domestic helper, pagdating doon, yung pala kalabaw. Yes. Yun okay. Tapos, pati sa sweldo, iba. Ang pinirma mo, pagdating doon, kalahati lang. Ang nangyayari doon, dahil nga kilala tayo, most especially during the time nung si Secretary Romulo, talagang nagkaroon tayo ng access na talagang once na nag-request ang BACC, talagang nakukuha natin ang asikaso. Dahil pag hindi nila inasikaso, nasa dyaryo sila. O kaya sumbong kami sa programa mo. At talagang at saka marami na tayo natulungan at close and personal days pa, no? Bibigyan po tayo ng mensahe ni Captain Martin Dino, ang ating chairman ng VACC. Sa ating mga OFW, ang paggalang at pagkilala ng Volunteer Against Crime and Corruption sa inyo.
dahil sa totoo lang talagang kayo ang tunay na bayani ngayon ng ating bansa, kung saan ay natulungan nyo ang ating pang-ekonomiya. At ang BACC naman, ang Volunteer Against Crime and Corruption, kasama ni kapatid Marisa na magtutulong, lalo kaming magkakaroon ng effort para tulungan kayo na nandyan sa ibang bansa. Kung kailangan puntahan namin kayo para lang kung sino nang aapi sa inyo ay labanan namin, gagawin po namin yan. Ito'y nasubukan na namin sa Singapore. Siguro magagawa natin sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. At umasa kayo na yung mga iniwan nyo naman dito sa Pilipinas, kung nais nyo na tulong para sa kanila, nandito po ang BACC, nandito ang kapatid Marisa para gawin yan. Maraming salamat po sa inyo. Oh, ayan. Ako, maraming salamat. Captain Martin Dino, ang ating chairman ng VACC. Kita nyo naman, pag nag-uusap kami, nanggigigil siya. Pero pag kayo na po ang kausap, sweet na siya, di ba? Nako, marami pa tayong pag-uusapan dahil maya-maya lamang ikakausapin natin ang ating mga biktima. At sa susunod naman ay makakasama natin ang ating presidente na si Dante Jimenez. Marami pong salamat, Captain Martin Dino, kapatid. Siyempre, sa oras na parating nandirito ka sa amin para sa OFW. Thank you. Thank you very much. Mga kapatid, marami pong salamat at magbabalik po ang Buhay OFW. BACC at Buhay OFW, magkaisa para sa hustisya. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. EGI Albergo Di Feroca Hotel, Baguio City, where every day is a holiday. APG, International Aviation Academy Incorporated. Davis, Paint Reinvented. Middle child si LD May, nagisna na niyang sima ng ama, kaya't hindi na bago sa kanya ang physical absence nito sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Growing up, hindi ko naman po na-feel yung emptiness kasi ever since, even physically kahit wala yung daddy ko, na-feel ko pa rin yung presence niya like morally, financially, and then every time na may changes sa buhay ko, lagi siya nandyan kasi as much as possible tumatawag siya everyday kung pwede siya. Kahit yun, sa mami ko, kahit madaling araw, narinig ko tumatawag siya. So talagang lagi siyang involved sa lahat. Kahit kilala niya yung iba kong friends, kahit di pa niya nami-meet. So talagang as much as possible, gusto niyang in touch kahit physically wala. OWA scholar at nagtapos ng may karangalan, si LD May Salazar. Sadyang nagsikap siya sa kanyang pag-aaral para masuklian ang paghihirap ng amang seaman. Binavalue ko in terms of school talaga kasi yun yung yung feeling kong best way para makabawi kasi dun din ako, in the future, dun nila makikita yung pinaghirapan nila na kapag naging successful na kami, dun talaga nila makikita yung product ng mga pinaghirapan nila. And then, as a person din, maging matino, walang loko-loko, walang party-party, ganyan, walang inom-inom, boyfriend-girlfriend. So talagang sumusunod lang. In a way, in simple ways, nakakabawi ako sa mga sacrifices nila. 25 years na mag-asawa si Elena at Eddie. Sima na noon si Eddie nang sila'y magkakilala. Ano talagang araw, ayoko ng seaman. Dahil siyempre malayo. Kaso siya naman ang ganun talaga siguro. Ayon kay Ellen, sa 25 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa, halos 10 taon lang doon ang kanilang talagang pinagsama. Doon ang hindi ako prepared kasi nung time na minsan nagkakasakit, umiiyak na lang ako na mag-isa. Mahirap din, mahirap. Aminado si Ellen na kung hindi nagsima ng asawa, hindi nila mabibigyan ng magandang edukasyon ang kanilang mga anak. Dati ding nagtrabaho si Ellen, pero kinakailangan na niyang huminto noon
naging 3 na ang kanilang mga anak. Alam ni Ellen kung gaano kahirap at kadelikado ang buhay ng isang seaman. Kakabaka-baka, siyempre hindi mo alam kung dadating pa o kung napaka-delikado rin ang trabaho nila. Kaya lang, talagang financial na andun, iisipin mo yun. Sabi nga namin, pagkatapos nung bunso, pwede na siya mag-stop, dito na lang siya sa Pilipinas. Mahirap din natanda na siya. Tubong Quezon, anak na magsasaka at ng simpleng may bahay. Panganay sa 4 na magkakapatid. Yan si Eddie Villena, or shall I say Captain Eddie Villena. Bilang isang seaman, ang masasabi ko mahirap. Mahirap. Kasi malayo ka sa pamilya. Makakausap mo lang sila nung araw kasi nga hindi naman ganun pa ka-high-tech ang communication, sulat lang. Tapos voice tape, di ba? Tapos ngayon, nowadays, medyo high-tech na kaya wala nang problema. Pero mahirap kasi malayo ka sa kanila parati. Ang mga bata, hindi mo nasusubaybayan. Pero para kay Eddie, ito lang ang alam niyang paraan para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga mahal sa buhay. Yung sweldo kasi ng seaman, kung dito ka sa atin, parang hindi sapat. Kasi, sinubukan ko rin mag-opisina hindi sapat. Eksakto lang na may panggastos kayo. Paano yung tuition pay nila? Yung kanilang allowance, yung mga ganon. Yung extra na gastos. Yung biglaang gastos. Nakapagpundar na ng sariling bahay, sasakyan at lupain sa probinsya si Captain Eddie. Pero para sa kanya, ang edukasyon ng mga anak ang pinakamahalaga niyang kayamanan. Sa akin kasi, kung mapaaral ko sila sa magandang eskwelahan at mapagtapos ko sila, parang pamana ko na sa kanila yon. 1984 na magsimulang magbarko si Eddie. 2006 na makamit niya ang pagiging kapitan. Ang Pilipino seaman, masipag at saka mahusay. Kaya gusto tayo ng mga owner, ship's owner. Kahit hindi regular na nakasama ang mga anak sa kanilang paglaki, masaya pa rin si Captain Eddie at naging maayos ang kalagayan ng mga ito. Moral support lang ako, puro pangaral, ganon. Pero maganda naman ang outcome. Sa wife ko, ganon lang, nagpapasalamat ako dahil nagampanan niyang mabuti ng maayos. Yung parang habang wala ako sa tabi nila. Kasi alam ko mahirap din yun. Sa lahat ng paghihirap mo, napag-aral mo kaming 3, kung ano man yung gusto namin, lagi mong binibigay sa amin. And super thankful kami doon. I love you, Daddy. Darling and Daddy, alam kong naghihirap ka dyan, pero kaunting tiis lang. Para din naman sa kinabukasan natin yon. I love you. Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan Capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. Southville International School and Colleges. Ka-Fellow Shop, providing the best business opportunity. Nagbabalik po ang Buhay OFW. Nandito pa rin po tayo sa VACC at kakausapin po natin ang ating kapatid na si Gina Katindoy. Ang kanya pong asawa na on-call driver ay 1.5 months na pong nawawala mula po sa Olongapo. Ngayon naman po ang kanyang katabi ay si kapatid Alex Delgado mula po sa Quezon City. Ang kanya pong reklamo ay medical malpractice. Napakarami pong beses na inoperahan, malalaman po natin ang kanyang kwento maya-maya lamang. Ang katabi po niyang siga ay mula po sa NBI. Alam niyo naman po, pag NBI, National Bureau of Investigation,
si Agent Saldi J. Rivera. Siya po ay NBI AOTCD DIU. Mamaya pa-explain niya sa atin kung ano pong ibig sabihin ng kanyang departamento. Ngayon kausapin po natin ang ating kapatid na si Gina. Gina, kwentuhan mo kami anong nangyari sa mister mo na 1.5 months nang nawawala. Yung June 12 po kasi nangyari. June 12 po, may tumawag po sa kanya from Quiapo po na para i-drive sila. Sabi kasi may occasion sa Manila. Tapos 10 silang... So, 10 katao yung pagdadrive ng mister mo. Anong pangalan ng mister mo? Martini Catindoy. Ilang taon na siya noon? 42 years old. 42 years old. Okay. So, 10 drive ang idadrive niya. Okay. Tapos, mga June 12 na nag-pick up na siya sa Quiapo, nag-uusap kami. Tapos, mga June 14, huli namin pag-uusap na kasi pinadalahan niya ako ng allowance kasi wala kaming allowance sa na 600 pesos. Sabi ko, mag-advance ka kasi wala kaming budget maiiwan. After nun po, ng hapon, gabi na po, wala na po siyang contact. Opo, wala na po siyang contact, tawag. Text po kasi ako ng text. Tapos nagko-call ako, wala na po siyang, sarado na po yung cellphone. Kasi pumunta ako sa may-ari ng sasakyan. Sabi niya okay lang kasi baka bumalik din. Hindi, pinalampas ko po ng 1 week. Tapos okay lang po. Tapos 20 days na po nakakaraan, wala pa rin po siyang action. Siyempre po, kinakabahan na po ako kasi 20 days na po. Tapos nag-blatter po kami sa pulis sa bayan ng Olonga po. Iba po yung pinalabas niya na blatter. Sabi niya, nag-drive lang yung asawa ko, driver niya lang na personal driver. Inutusan niya pumunta ng Banawe para bumili ng pyesa ng sasakyan. Huwag ko daw sabihin totoong nangyari. Kaya doon ako nagtataka kasi bakit hindi niya kailangan sabihin na mas nasabi ko nga paano po pumahanap yung asawa ko kung hindi ko sasabihin yung totoo. Kasi parang yung insurance agad ng sasakyan niya yung inasikaso niya. Opo. Tapos sabi niya sa akin, pag nakakuha siya sa insurance, siya na daw bahala sa aming mag-iina. Yung babayaran niya kami, yung ganun po. Okay. Po kami ng attorney. Kasi gusto niya pong pirmahan yung kasuhan yung asawa ko ng carnap para daw may fill up na may pirma na ng attorney para daw lumakad na yung mga pulis. So gusto nung may-ari ng kotse makabayad yung insurance sa kanya. To be able to do that, kumuha siya ng lawyer at ang reklamo ay carnapping para tumakbo na yung proseso para sa insurance. Okay, naku, babalikan po natin yan. Pupuntahan naman natin si kapatid Alex Delgado mula Quezon City. Kapatid Alex, ano naman itong sinasabi mo na ilang beses ka nang inoperahan? Nag-umpisa ko ito nung operahan ako ng cataract. Meron kasing isang malaking ospital na kilalang ospital dito sa Manila. Opo. Dito sa Espanya na nag-aalok ng libreng cataract operation. Kailan po nangyari? Anong taon? Noong 2011. 2011, first operation, cataract First operation. Cataract operation lang po. Okay. Pagpunta ko roon, dinala nila ako sa clinic ng doktor. At pagdating ko doon sa clinic, in-examine ako, sinuri ako, sabi nga, operahan. Okay. Kaya lang wala akong PhilHealth noon. Okay. Kaya dinala nila ako doon sa may isang foundation. Opo. Diyan sa may Santa Mesa. Dahil doon nag-oopera sila kahit walang PhilHealth. Okay. Doon nga, na-operahan ako. Kaso nung habang ino-operahan ako, napansin ko na nagkukwentuhan lang yung nag-oopera sa akin. Nung ginagano na, parang nadiinan. Tapos may narinig akong parang cellophane na malambot na kinayumos o kaya yung tubig na dumadaloy sa bato. Apo. Na talagang madiin, no? Yun po, pagkatapos nun, lumabas ako, para akong pakiramdam ko, naglalakad ako para akong nabutata sa mata. Merong masakit na madiin. Okay. Pagkaraan po ng 3 araw, merong lumalabas na parang kurtina na itim, bumababa sa mata ko. Opo. Kaya nung pagbalik ko doon sa after 1 week, walang ano doon walang clinic nung 1 week na yun After 2 weeks pa, ako bumalik. Tapos,
tiningnan ako ng doktor, sabi sa akin ay meron daw akong detachment sa retina. Tapos meron pang punit yung retina ko. Nagulat ako nung sabihin nila nagkaroon daw ako ng trauma o na nauntog daw ako. Tapos noon, inoperahan nila ako pagkaraan ng isang buwan ng scleral buckling. Binakling yung mata ko, parang tinali na gano'n na nilagyan ng sinturon. Hindi nagtagal, bumigay uli na redetach. Ngayon, in-schedule ako for another operation. Kaya lang medyo natagalan, pinapollow up ko nga dahil hindi ko naman kasalanan yun eh. Tapos, inoperahan ako ng vitrectomy sa isang ospital dito sa may Espanya. Pagkatapos nun, isa na namang operasyon ng vitrectomy with silicone oil injection. 3 na. At yung pang-4 po, inoperahan uli ako. Kaya lang, pagkagising ko pagkatapos ng operasyon, ginigising ako ng nurse. Sabi sa akin, Sir, medyo napahaba ang tulog nyo. Nagulat ako nung naramdaman ko, ang sakit ng kanang mata ko. Kanan. Mata. Pero ang inoperahan sa inyo, kanan o kaliwa? Yung kaliwa. Ang masakit kanan. Doon ako nagtataka kung bakit masakit ang kanan, samantalang yung kaliwa naman ang inoperahan. Ngayon po, nagpatuloy yung sakit na yon. Kaya ang ginawa ko, nagpasuri ako sa ibang doktor. Ibang ophthalmologist. Okay. At sabi sa akin, nagulat ako ang pagkasabi sa akin ang nipis na ng retina mo sa kanan. Kaya po, bakit, Dok? Manipis na yung retina mo sa kanan at meron pang lattice degeneration. Ibig sabihin mo, meron pang manipis na manipis pa rin sa manipis. Kaya anytime pwede mabutas yan o pwede mapunit. Kaya nagulat ako kung bakit etong kanang mata ginalaw. May medical records so ba kayo? Yun nga po nagpunta ako doon sa ospital na yon at nagpunta ako doon sa Medical Records Division. Humihingi ako ng records, medical records. Ngayon sabi nila, kailangan humingi pa ako ng authorization doon sa doktor. Kaya nagpunta ako sa doktor, humihingi ako ng authorization para magkaroon ako ng medical records. Ayaw nila akong bigyan. Ngayon naman po, kakausapin natin si Agent Saldi Rivera mula po sa NBI. Agent Saldi, ano bang ibig sabihin ng AOTCDDIU? Yan po yung Anti-Organized and Transnational Crime Division, Death Investigation Unit. Okay. That is a division primarily tasked. Ang mandate po niyan ay mag-investigate ng lahat ng high-profile murder and homicide cases sa Pilipinas, mga massacre, mga karumal-dumal na krimen. Yan po ang talagang mandate ng AOTCDDIU. Although, yung problem nung dalawang kasama po natin, usually hinahandle din po namin. Yan. Okay, kapatid. Agent Saldi, narinig mo naman ang kwento ni kapatid Gina sa kanyang nawawalang mister. Ano masasabi mo dito? Sa ngayon, madam, ay kailangan po siguro muna ng NBI na makita po namin, ma-evaluate po yung pieces of documents na hawak nila before we can make our recommendation. But sa tingin ko nga po may naging problem dyan sa pagkawala ng husband niya. So maya-maya, makikipag-usap ka kay Agent Saldi, hindi ka muna uuwi. Kailan magkausap kayo para kung anong kailangan ng Agent Saldi, maibigay mo. So dapat hindi siya pipirma ng kahit na ano na papipirmahan sa kanya. Opo, wala po siyang dapat pirmahan. Ayun, tandaan mo yan, kapatid, ha? Ngayon naman, Agent Saldi, sa kaso naman ni kapatid Alex. Ang usually ang ginagawa po namin dyan sa mga allegations or complaint for medical malpractice, hinihingi po namin ng tinatawag na clinical abstract o yung operation na ginawa ng physician or surgeon doon sa pasyente. Okay. And pinapa-analyze po namin to sa mga doctors and mga medical legal officers namin sa NBI para malaman po namin kung saan nagkamali, kung ano ang ginawa nila. Agent Saldi, sinabi po ni kapatid Alex, humihingi siya mismo ng medical records, ayaw siyang bigyan o hindi siya mabigyan. Ano ang makakapagpalabas sa kanila para bigyan siya ng medical record? After po pwede po siya mag-file ng complaint sa NBI and we will act on it. Ayan. Ako po mismo magdadala ng subpoena. Doon sa hospital o kung saan man siya inoperahan po sa mata. Ayun. Maoobliga po namin yung mga doctors doon na ibigay sa NBI lahat ng kailangan na dokumento. Ayan ang maganda kay Agent Saldi, kapatid Alex. Mauobliga kasi pupuntahan, kapatid agent mismo ang magpupursige kasi hodang puntahan niya doon para makakuha kayo ng medical record. Kasi yun ang starting point. Agent Saldi, bigyan mo nga kami ng mensahe sa mga kapatid natin may mga problema nung minsan hindi alam kung saan pupunta. At kung alam, minsan natatakot dahil hindi rin na alam kung ano ang mga requirements
Sa lahat ho ng mga criminal cases na nangyayari, like what happened kay kapatid na Alex at saka doon sa isang lady dito, apo. Meron pa naman hong National Bureau of Investigation na pwedeng tumulong o nakahandang tumulong sa inyo. All you have to do is to come over sa NBI ho, sa Taft Avenue, yung headquarters po ng NBI. At ang division po namin na nag-handle ng mga ganyang klase, yung Anti-Organized and Transnational Crime Division, Death Investigation Unit. Yes. Meron pa rin po kami mga ibang division, maliban doon sa DIU. Pero yung mga ganyan pong cases, sa amin din ina-assign ng director ng NBI. Correct. Ayan. Pwede po sila magpunta, asikusuhin namin, and mag-file sila ng complaint, kukunan sila ng statement, kung may mga witnesses, kukunan din namin. Yung mga documents na hindi nila hawak, kami na ho ang kukuha nun. Yun ang importante kasi may mga bagay na hindi kaya ng power nila hindi po sila na bibigyan. Sila ang kumuha. So, bigay natin kay NBI agent. Yan. Yung pong documents na hinihingi niya, certainly hindi ho ibibigay sa kanya yon because yun ho ang magdidiin doon sa mga kanila, tao na umopera sa kanya. Dadalan po namin ang subpoena yon. Yan, okay. May coercive power po yung subpoena ng NBI para mabliga silang ibigay sa amin yung document. On behalf po ng VACC, ating programang Buhay OFW, kami po ay handang tumulong sa inyo at nandito rin po, kagandahan nito, may partnership po tayo sa National Bureau of Investigation para mas mapadali po ang pag-aasikaso sa ating mga kaso. At syempre, tsak naman pong aasikasuhin kayo pag pinagbigay alam niyo po kay Agent Saldi Rivera. Marami pong salamat kapatid Saldi, kapatid Alex at syempre kapatid Gina. Sa susunod na Buhay OFW, ano may tutulong ng Pre-Employment Orientation Seminar o PEOS sa mga nagbabalak makipagsapalaran abroad? Bakit tunay na maipagmamalaki natin ang magkapatid na Elmer at Norman, mga anak na isang OFW painter sa Riyadh? At ihahatid namin sa inyo ang pagpapatuloy ng mga kwento ng mga kapatid natin sa VACC. Ang lahat ng yan sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay handang magbigay impormasyon at serbisyo anumang oras, anumang araw. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Marisa Del Mar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Drive It wall cladding system, as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful inside and out. Southville International School and Colleges. The Malaya Business Insight. Ka-Fellow Shop, providing the best business opportunity. Handa kang magpaalipin sa ibang bayan. Ito ay alang-alang sa minamahal. Isusugal ang buhay kung kailangan nang ang mga minimithi ay makamtan. Buhay OFW, pangarap mo'y matutupad. Sa iyong pagsisikap ang araw ay sisikat. Buhay OFW, bayani ka na totoo. Dapat ang purihin ng bawat katulad ko. Pilipino, ate, kuya, inay, itay, kapatid at kaibigan.